Maray na aga mga manoy mga manay. Ngayong araw nga ay magluluto naman tayo ng ginataang buto ng balatong at ipapakita ko rin sa inyo kung gaano karami yung na-harvest namin na pili. Wow! Nako, isa nga sa mga paborito kong gulay ay yung mga ginataang buto. Pero biglang ang nalungkot si Papa nung nakita niyang ganito yung uulamin namin. Sabi ko ay siya, pagpiprituhan na lang ng tuyo. Abay, number 1 nga tong kalaban ng may mga rayuma at mga sumasakit na ang katawan. Anyway, marami nga pala kaming nababasang comment na kung Bicolano daw ako, bakit hindi daw ako nagsasalita ng Bicol? Abay, syempre hindi lang naman kasi Bicolano ang nanonood sa atin. Uy! Ay dito kasi sa amin sa Bicol, kahit pare-parehas kaming Bicolano, ay iba-iba pa rin yung salita. Aba, kahit nga si Manoy ay hindi niya naiintindihan yung salita namin dito sa Piudoran. Pero siya, sige na at pagbibigyan. Oo, di na nga nita si Papa nagapakaray ning tulay. Syempre ako na naman na magabunot. Ata ng paspas na naman si Manay kakabunot. Adi na naman ako pigatarabangan. Syempre magpasali na naman kita for today's video. Pero di man talaga ako sana magakabog. O gusto nyo pa? O di pa. So mga nag-comment pala nusa dito sa video ko na nagulay ako ng bulok na nagsabi na maubos ang bungasan niyok. Tapig parakwa na namon subura. Ay pao naman maubos na o di nga ni may pigabunutan pa ako. Ay di sa man di man yung problema. Takadakal na man san. Kaya di ka magadit. O bodon kulugod yan. Tabing biyo pa. Charis! Ay siya, heto na nga, tingnan nyo at ang sexy ng tagakudkod ko ng niyog. Pagkatapos ko ngang ma-prepare, heto't sinalang ko na sa apoy. Pinagsasabay-sabay na nga lang pala yan kasama yung mga ricado. Masarap ngang pansahog dito ang karne o kaya inasal na tulingan. Pero dahil pritong galunggong lang ang meron kami, eh yun na lang. Gustong gusto ko nga dito yung iga at medyo nagmamantika na. Naku, pag nauwi talaga ako dito sa amin, ay laging napaparami ang kain ko. Lumaki naman kasi kami na halos puro gulay lang naman ang kinakain kasi malayo kami sa palengke. Dito kasi sa probinsya, pag sa bundok ka nakatira, eh halos gulay lang yung makakain mo. Kaya wag na kayong magtaka kung bago at kakaiba yung mga nakikita nyong niluluto ko. At nung hapon naman ay nagyaya na nga si Papa na mangunguha kami ng pili. Halos puro itim na kasi yung bunga ng pili at marami nga ang gustong bumili. Bali 5 puno na kasi yung dapat i-harvest at yung 3 ay nandito sa likod ng bahay. Pero inuna na nga ni Papang akyatin yung dito sa unahan. Isa nga sa mga gustong gusto ko ay yung mamulot ng pili habang nag-harvest. Naku, tingnan nyo naman at halos puro itim na talaga. Nai-excite ulit akong gumawa ng minatamis na pili o kaya santan. Medyo mahal na kasi to pag bibilihin mo sa mga pasalubong center. At marami kang makikita kapag pupunta ka dito sa amin. Naku, sa bus pa nga lang ay marami ka nang makikitang nagbebenta nito. Ay hindi mo na nga kailangan maghanap pa dahil kahit tulog ka sa bus ay gigisingin ka nila para alokin. At syempre, ang pili nga ang isa sa pinaka main product dito sa Bicol. Pero bukod dyan ay maraming masasarap na pagkain na tatak Bicolano at magagayo na daraga. Wow! Heto nga't habang kinukuha ni Papa yung mga bunga, ay kami naman ay kain ng kain. Naku, pati nga mga aso dito ay mahihilig sa pili. Ay kung marunong lang yan magbiyak ng pili, ay ubos na yung mga nalalaglag. At nung malapit na matapos si Papa ay inumpisahan na namin pulutin. Buti na nga lang at nilinisan na ni Papa yung paligid ng puno kaya mabilis na lang namin makikita yung mga nalaglag. Naku, akala nga namin ay konti lang yung nandito sa isang puno pero marami pala. Tingnan nyo naman at nangingitim talaga dito sa baba. Pinagtulong-tulungan na nga namin, baka abutin pa kami ng gabi. Napakarami ngang magbunga ng pili dito sa amin at talaga namang magsasawa ka. Binebenta pala to nila Papa pero natanggalan na ng balat. Medyo magastos din kasi kung ibebenta nila ng minatamis na. Isang puno pa nga lang ito pero ang dami na namin nakuha. Tingnan nyo naman at halos lagpas kalahati na, isang puno pa lang. Palubog na nga yung araw nung matapos kami pero sabi ni Papa eh kaya pa naman yung isang puno dahil maliit lang naman. Naku, nung high school nga ako ay halos araw-araw ako nasa taas ng pili. Kaya sabi ko nga kay Papa itutulungan ko na siya pero pinagalitan ako. At ayun na nga ang sinasabi ko at inabot na kami ng gabi. At heto daw na kumpol ay iuwi ko kay Manoy. Meron pa ang 3 puno pero sabi ni Papa ay bukas na daw yun. At hindi ko na nga mapapakita sa inyo dahil babalik na ako ng Camarines Sur. At yun na nga mga manay hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Please follow this page para updated kayo sa mga susunod na video. At marami pa kaming recipe na isi-share sa inyo. At i-comment mo naman kung anong pagkain ang gusto nyong lutuin namin sa susunod. Maraming salamat. God bless you. Mwah!